Ano ang kahulugan ng pagiging malaya? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Kapag iniisip ng mga tao ang kalayaan, kadalasan nilang iniisip o naiisip ang kalayaan politikal o yung freedom of religion. Ngunit may kalayaan na mas malalim pa, ang iyong spiritual na kalayaan. Karamihan sa mga tao ay hindi namumuhay ng spiritual na malaya. Sila ay puno ng mga alalahanin sa loob. Sila ay may stress, pag-alala, pagkapagod, pagkabagot, kapaitan, pagkakasala, nanghihinayang, takot at pagkabalisa. Maaring nakatira sila sa isang malayang bansa, ngunit hindi sila spiritual na malaya. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 36, "If the Son sets you free, you will be free indeed." Mula po yan sa New International Version. Si Jesus, ang sarili niya, ang tinutukoy niya dito sa talata na ito. Sinasabi niya, kung pinalaya kita, magiging tunay kang malaya. Ito yung tinatawag kong radical freedom o radical na kalayaan. Ang unang dakilang kalayaan ng isang Kristiyano ay isang malinis na konsensya. Ito ang nangyari kapag pinatawad ng Diyos ang lahat ng iyong kasalanan at binura ang lahat ng iyong mga guilt. Para bang ginamit niya ang isang napakalaking pambura sa lahat ng nagawa mong mali o gagawin pang mali. Minsan, nakita ko ang isang karatula sa isang gasolinahan na nagsasabing, "A clean engine gives more power." Totoo ito sa konsensya din natin. Ang guilt ay isa sa mga pinaka-destructive na emotions. Ito ay nagpapabigat at nagpapahirap sa iyo. Ang dahilan kung bakit maraming tao ang pagod ay dahil bit-bit nila ang isang sako ng basura ng guilt sa kanilang balikat. Ngunit ang sabi po sa Bible, God purchased our freedom and forgave our sins. Colossians chapter 1 verse 14 ng New Living Translation. Binili ni Jesus ang iyong kalayaan sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay. Ang kanyang kamatayan ay hindi para gawing reliyoso ka, kundi para palayain ka. Dapat bang makaramdam ng guilt ang isang mananampalataya kay Kristo? Ang sagot ay opo, oo. Ngunit, pakinggan niyo to, sa isang kisap mata lamang. Sa ibang salita, sa sandaling gumawa ka ng mali, ipahayag mo ito. At pagkatapos ay huwag ka na mag-guilty patungkol pa dito. Kapag pinanghahawakan mo ang guilt kapag namumuhay ka pa ng guilty ka, ito ay isang insulto kay Jesus. Para mo bang sinasabi sa kanya, Jesus, hindi sapat ang ginawa mo sa krus. Kailangan kong parusahan ang sarili ko din. Ngunit imaginein mong gumising araw-araw at sabihin, hindi ko na kailangan mag-alala tungkol doon. Tapos na yon. Bayad na yon. Ginawang posible ni Jesus ang paggawa niyan. Ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay ay hindi mo na kailangan magdala ng bigat ng guilt. Nais niyang maging malaya ka.
Ang radical na kalayaan ay isang malinis na konsensya. Hindi ibig sabihin na ikaw ay perpekto. Ngunit ibig sabihin nito na ikaw ay pinatawad. At yun ay mabuting balita. Think about this, my friend. Why is spiritual freedom the deepest kind of freedom? Bakit ang spiritual na kalayaan ang pinakamalalim na uri ng kalayaan? Think about that. Pangalawa, how is hanging on to guilt the same as telling Jesus that what He did on the cross wasn't enough? Paano yung pananatili sa guilt ay katulad ng pagsasabi kay Jesus na hindi sapat ang ginawa niya sa krus? Think about that, my friend. At ang panghuli, think about this. With these truths in mind, how will you move forward today towards freedom and away from guilt? Habang nasa isip ang mga katotohanan na ito, paano ka magpapatuloy ngayon patungo sa kalayaan at malayo sa guilt? Ito po si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.